Samahan nyo naman nga ako sa paggawa ng panibagong order. Neto lang ulit nasundan since last akong gumawa ng passport style wedding invitation. Kadalasan kasi na order sa akin ay yung foil printed and translucent paper. So eto nga, nag-cut muna ako ng pages at prepare ko na din yung lahat ng kailangan i-print para madali na lang i-assemble. Hindi pa nga ito tutorial mga mi, pero malapit na talaga ako mag-post ng tutorial. I-edit ko na lang at i-voice over. Unahin ko nga munang i-post yung mga nasa dati kong cellphone at sayang din naman, pang content din yun. At sa mga paulit-ulit nga na nagme-message sa akin at nagtatanong kung meron na bang template, meron pero aayusin ko muna, pwede? Nagmamadali? Char! Baka naman kasi pag sinend ko sa inyo yung editable file ay magreklamo kayo at hindi nyo mahanap yung gusto nyong i-edit. Tapos babalikan nyo ako at puputaktihin ng tanong kung nasa na ba ito, nasa na yung ganyan. Sa totoo lang kasi mga mi, yung mga layers ng template kapag ako nga ay nag-edit ay magulo talaga at hindi ko nalalagyan ng label. As in, ako lang ang nakakaalam yan kaya aayusin ko muna, pero unahin ko muna tapusin yung mga order sa akin ha, at baka masabihan na tayong scammer at natatagalan na yung order nila. By the way, kung may magtanong na naman nga dyan kung anong materials ang ginagamit ko sa paggawa ng passport style invitation, check nyo na lang itong post ko. Madali lang mag-browse be, nandyan na yung link kung saan pwede bumili. Itong order nga pala sa akin ni client ay 4 pages lang, pero usually yung nasa package ko talaga ay 8 pages. Dahil wala naman sila gaanong details at pictures, kaya 4 pages lang nagawa ko. At 50 pieces nga pala itong pinagawa ni client. Yung ganitong inclusions nga yung basic set ng package ko, at kung napansin nyo nga yung mga naunang video na pinost ko na may envelope ay mula lang yun nung may nagpagawa sa akin na US-based na client. At mula nga nun ay halos yung mga sumunod na order sa akin na passport style invitation ay mga naka-envelope na din. Almost done na nga itong invitation na ginagawa ko at lalagyan na lang ng wax seal with dried flowers. Ganyan nga lang yung ginagawa ko para dumikit siya. Minsan, instead na glue stick yung ginagamit ko ay yung tinunaw na wax bead. Depende sa trip ko, pareho lang naman sila madikit. At dahil mabait si client nagpa-freebie ako sa kanya nitong wedding vows booklet at free shipping na din to. Ito na nga pala yung finished product. At oo, kung nakita nyo nga yung post ko kung saan ko ginagamit yung mahiwagang plato ay sa mga ganito ngang kaetyosan. Bakit ba kasi may plato? Nakakain ba tong invitation? Wala kanya-kanya tayo ng trip kung paano i-showcase yung finished product natin. Pagandahin ko na lang yung background kasi pangit yung kamay ko. Sa mga nakasubaybay nga sa isa kong page naka-fake nails pa ako nun, kaso ang hassle lalo na kung nagmamadali. Ayaw ko din magpa-acrylic nails at feeling ko makakasagabal din siya kapag gumagawa ako ng order, kaya bumabawi na lang minsan sa background. At nakakadagdag din naman yan sa pagka-elegante nitong invitation. Minsan kasi feeling ko kapag plain ng background ay hindi masyadong na-appreciate yung ganda ng invitation, ganun. Kaya nilalagyan ko ng konting kaartehan sa background. Effective naman, try nyo at madami na din o-order sa inyo. Pero syempre, unahin muna yung quality ng pinaka-product natin.